Okay guys, for today's video, ayan, tuturuan ko kayo kung paano naman mag-withdraw kay WalaChat. Ayan, kay WalaChat guys, basic lang tayo mag-withdraw. Pero same siya sa ibang application like Simi application, ayan, Glow Live na kailangan ng payroll. Kailangan yung maglagay ng payroll. Unlike sa ibang application, pwede kayong mag-withdraw direct tsaka payroll. Like sa Awaz, Bolo, ganun. Sa Hala, pwede doon. Pero dito kay WalaChat guys, kailangan ng payroll. Okay, so kung may kakilalang agent nyo na payroll, then hingin nyo yung ID nila. So, bago natin i-start na pumunta sa tutorial ng withdrawal, papakita ko muna sa inyo kung paano makikita yung mga ni-recharge ninyo tsaka mga naipon nyo sa application na to. Okay? Click nyo tong recharge, then pagka-click nyo ng recharge, may makikita kayo dito na gold. Diyan napupunta yung recharge nyo. Pwede kayong bumili ng through app, direct sa app, or sa mga offline recharge, gaya na sa mga messenger, ganun, or sa mga coin seller. Okay? Click nyo naman dito sa taas, yung diamonds, diyan naman nyo makikita yung mga earnings nyo, yung total number of diamonds. Earnings sa trade, earnings sa tasking, diyan lahat napupunta. Okay? Then, pag mag-withdraw na kayo guys, punta lang kayo dito sa my rights. Then, pindutin nyo itong host. Pagka-click nyo ng host, yan, lalabas na yung agency kung saan kayo naka-join and my earnings nyo or yung earnings nyo. So, dito sa my earnings, dalawa yung makikita nyo dito, exchange and withdraw. Itong exchange, pwede kayong magpalit ng diamonds para gawing coins. So, 100,000 minimum. Okay? Then, magiging na 90,000 lang siya pag naging coins na yung 100k ninyo. Tapos, paalala ko lang guys ha, 100, 200, 300, ganun lang yung pwede nyong i-exchange. Hindi pwede yung 110, 120, 130, ganyan. So, pag mag-exchange kayo, 100, 200k, 300k, 400k, ganyan. Hanggang 1 million or kahit magkano pa yung exchange nyo na yan. Then, tuloy natin sa withdrawal. So, pindutin nyo itong withdraw sa baba. Ayan. Then, please select a payroll and fill your receiving account. So, ang gagawin nyo dito guys, pindutin nyo itong arrow. Ayan, dito nyo ilalagay yung payroll ID. So, kontakin nyo si agent nyo, kontakin nyo si BD nyo, si admins nyo. Ayan, kung kanino kayo pwedeng magbenta ng coins or diamonds. Pero kung magbebenta kayo, kailangan naka-join kayo sa GC nila. Para sa ganun, alam niyo talaga na papasok yung salary nyo. O kung sakaling hindi pumasok, pwede kayong magreklamo sa kanya. Huwag kayong mag-enter ng ID dyan na wala naman kayo sa mga GC. Or kontakin nyo si agent ninyo para i-join kayo sa GC or sa ipasa nyo kay agent nyo yung resibo, screenshot na nag-withdraw kayo kay payroll na yon. Then si agent nang bahalang mag-send doon. Then kung sakaling di pumasok, pa-follow up nyo doon sa payroll na yon. Okay? Then ilagay nyo yung ID dito. So ano ba yung ID? Example, ganyan. Naglagay kayo ng ID ng payroll. Then mag-fill out na kayo ng dito ng GCash account. So itong GCash account name, yung pangalan ninyo, for example, Totoy Oppa, ganyan. Wait, ako ilalagay ko na lang yung true name ko. Okay? Para magandang make example sa inyo. Ayan. Then yung your phone number, kung gamit nyo pa rin yung GCash number nyo sa CP nyo, pwede yung GCash number nyo ulit. Ayan. Ayan. Then, pindutin nyo itong save. So, wala pang payroll dito. So, magpa-add muna tayo, okay? Magpa-add muna tayo sa payroll. Wait lang, natin yung payroll. Kunin natin yung ID niya. May payroll kasi dito, guys. 300 4862, 300 4862. 300 4862. 300 4862. 300 4862. Ayan. Ganyan sana, nilagay nyo na yung yung payroll. I-save nyo na yan, guys. Ayan. So, pag mag-withdraw na kayo, guys, ilagay nyo na yung amount ng i-withdraw nyo, guys, $10, ganyan. So, pindutin nyo yung withdraw. Ayan. Then may magpapakita dito, guys, na withdrawal confirmation, blah, 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 ganyan, ganyan. Then i-confirm nyo na lang, then screenshot nyo, then i-send nyo na doon sa mga payroll or sa GC ng payroll ninyo. Ganun lang ka-basic, guys, and hoping na nasundan nyo yung tutorial natin. Ulitin natin, my rights, host, withdraw, payroll, yung payroll ng ID ng payroll, then pangalan nyo sa GCash, then number nyo sa GCash, then kung active yung number nyo sa GCash, nakalagay pa rin sa CP nyo, yun din ilagay nyo sa phone number. Okay, then click nyo lang yung save. Ganon.
Basic lang guys ha. Next tutorial naman natin sa mga upcoming updates ni application. Ayan. Thank you for watching.